Magandang araw bayan, sa dami ng balitang kumakalat, alin nga ba ang totoo? Halina't sama-sama nating tuklasin at suriin ang mahalagang isyu ng ating panahon. Dito sa tuklasin at suriin ang balitang totoo, hindi lang tayo nagbabalita, sinusuri natin o sinusuri rin natin ang kwento sa likod ng mga ulat, nililinaw ang mga haka-haka at binibigyang halaga ang tunay na impormasyon. Mapainit na balita, makabuluhang talakayan o nakakagulat na trivia. Lahat yan pag-uusapan natin. Dahil sa panahon ng mabilis ang impormasyon, mahalaga ang tamang pagsusuri. Ako si Reden Oro at ito ang inyong gabay sa paghahanap ng katotohanan. Tuklasin at suriin ang balitang totoo. Bago sa detalye ng ulo ng ating mga balita, basahin muna natin yung lagay ng panahon. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may paminsang-minsang mga pag-ulan dulot ng easterlies. Ang Metro Manila at ang nalalabing lugar sa bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na may paminsang mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, ganap na alas 5:27 ng umaga at lulubog mamaya ganap na alas 6:26 ng gabi. Ulat panahon mula sa Pag-asa DOST. At kabilang sa mga balita ngayong araw na ito, PBBM, pinasalamatan si Mayor Hani Lacuna sa pagdideklara ng June 24 bilang special non-working day sa Maynila. Dahil dito, ay pinasalamatan ni Lacuna ang lahat ng tumulong sa Maynila upang marating ang kasalukuyang estado bilang isang leader sa lahat ng syudad sa bansa. Sa lahat ng mga nakatulong natin sa paglilingkod, pribado man o kasama natin sa trabaho, maraming salamat sa inyong lahat. Saad nito, saad ni Mayor Hani Lacuna. Binigyan din ni Lacuna na labis na ikinararangal ng mga Manileño ang lungsod ng Maynila kung saan sila ipinanganak, lumaki, nag-aral, nagkapamilya at nagsilbi sa abot ng kanilang kakayahan. Pinasalamatan niya ang mga residente, mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga nakapartner ng pamahalaang lungsod mula sa pribadong sektor at maging ang mga individual na tumutulong sa Maynila sa maraming paraan sa loob ng maraming taon. Ang tulong at suporta ng bawat isa ay hindi natin dapat baliwalain dahil sa loob ng 454 na taon o 454 year ay hinubog ng mga ito ang Maynila bilang tunay na karapat-dapat bilang kapitolyo ng ating bansa, pagbibigay diin ni Lacuna. Aba, kagaling ano. Mahigit 30,000 ipit sa giyera, mga Pinoy o mga Pilipino sa Israel, binabantayan na. Inactivate na ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, Israel, ang kanilang crisis management team upang agarang matugunan at malaman ang kalagayan ng mga Pilipino sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon at palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Minjola, personal niyang binabantayan ang mga hakbang upang ma-monitor ang sitwasyon ng ground. Patuloy rin siyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Israel at Pilipinas upang matiyak ang mabilis na paglalabas ng mga abiso at agarang pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangang Pilipino. Sa isang panayam, inihayag ni Ambassador Minjola na tuloy-tuloy ang interception ng mga missile strikes ng Iran, ng Israel Defense Systems. Dagdag pa niya nitong Biyernes, nakaraang araw lamang ay 12 beses na tumunog ang mga warning siren o sirena sa Tel Aviv bilang babala sa mga paparating na missile attacks. Binigyan diin ng embahada na nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa bansang Israel.
Inihikayat din ang Filipino community na mahigpit na sundin ang mga security guidelines ng Israel Defense Force Home Front Command at ang mga safety advisory mula sa mismo sa embahada. Samantala, habang sinusulat ang balitang ito, nasa 4 na Pilipino na ang nasugatan sa palitan ng airstrikes ng dalawang bansa. Sa datos ng DFA o Department of Foreign Affairs, tinatayang 30,743 o 30,743 ng mga Pilipino na sa Israel at 1,180 naman sa bansang Iran. Ang dami, ano? Dami palang Pilipino sa Israel, ano? 30,743. Samantalang sa kalabang sa gera ng Israel, yung Iran, ay mas konti, 1,180 naman sa Iran. Karamihan sa mga nasa Iran ay kababaihang ikinasal sa mga Iranian national. Nakakulong na ang 38 anyos o 38 taong gulang na ginang na inakusahang nagbebenta sa online ng mga malalaswang larawan at retrato ng kanyang minor de edad na anak, pati ng mga kapatid ng kanyang live-in partner sa Las Nieves, Agusan del Norte, sa Mindanao ito. Huli sa entrapment operation ang suspect na nang pasukin ng mga otoridad ang bahay nito na may showroom. Di baling showroom mo, online o kaya YouTube live o Facebook live may showroom pa para sa malalaswang online live show. Nasagip naman ng mga otoridad ang 13 anyos o 13 taong gulang na anak ng suspect at ang mga kapatid ng live-in partner nito sa edad 8 at 13. Pero mo, dalawa yung 13 anyos, tapos isang 8 anyos. 13 years old, dalawa, at saka 8 years old yung isa. May mga videos, mga picture, yung mga bata na wala silang saplot o hubot-hubad talaga. Isa pang masaklap doon, pinapalaro niya itong private parts nitong mga bata. Ayon kay Police Colonel Mario Bakiran, hepe ng PNP Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit. Naka-install na po ang mga video niya nasa mismong gadget niya. Sa kanyang residence mismo, may ginawa siyang showroom kung saan niya ini-entertain yung mga foreign national na mga customer niya at doon niya pinapasayaw o ipinakikita ang 3 minor victim na rescue namin, dagdag pa ni Bakiran. Libo-libong piso ang ibinabayad ng mga parokyano ng suspect na karamihan ay mga dayuhan o mga foreigner. Nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga minor de edad na biktima. Ayon kay Bakiran, itinanggi ng suspect na ginang ang kanyang ginawang krimen. Naharap ang suspect na ginang sa mga kasong child abuse, human trafficking at paglabag sa batas kontra online sexual abuse at exploitation ng mga minor de edad. Sinisiyasat na rin kung sangkot ang live-in partner ng suspect sa pambubugaw online sa mga minor de edad. Samantala, nasagip din ng pulisya ang 2 minor de edad na babae sa Angeles City, Pampanga na biktima umano ng sariling ina na kumukuha ng litrato at video ng kanyang hubad na mga katawan at ibinebenta online. Ikinasa ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCP ang rescue operation makaraang ireklamo ang sinasabing illegal na aktibidad ng ginang. Bigo pang naaresto o nadakip ang suspect, bagamat tinutuntun na ito ng pulisya. Batay sa investigasyon, may karelasyon o manong dayuhan ang ina ng 2 batang babae na nagturo rito kung paanong kumita online. Sa bawat larawan ng video ng kanyang mga anak na ibinebenta online, akalaki ang kinikita kumikita o mano ang ginang ng 2,500 piso hanggang 3,000 piso. Laking halaga, Meron siyang karelasyon na isa ring foreigner hanggang sa tinuruan siya kung ano yung dapat gawin
maghanap ng bata at ginawa naman noong nanay kapalit ng halaga na ibibigay sa kanya. Yun nga, yung 2,500 o hanggang 3,000 piso. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Armelina Manalo, hepe ng Luzon Field Unit, PNP WCP. Karamihan dito ay malapit sa kanila ang mga perpetrators, usually mga magulang. May kausap silang mga foreigner para turuan sila kung ano yung dapat gawin at mag-post upang mabigyan sila ng kaukulang halaga na kailangan nila, dagdag ni Manalo. Nasa kustodiya na ng pulisya at DSWD ang mga bata. Kasama dito yung DSWD kung ang pag-uusapan natin ay yung biktima o yung bata na biktima ng pang-aabuso. Masisiguradong maalis yung trauma ayon kay Police Brigadier General Portia Manalad, pinuno ng PNP WCP. Muling umapila ang PNP sa publiko na isumbong sa pulisya ang anumang sinyalis ng pag-abuso o kung may nalalaman at nasasaksihan na katulad na sitwasyon. Ito yung mga dapat yung tawagan. Kung may nalalaman po kayong naabuso o maaaring kayo ang nakakaramdam ng pang-aabuso, maaari ninyo kaming tawagan. Hindi po ako to si Manala dito. Cellphone number ni Manala dito. Maaari silang tawagan sa cellphone number na 0996 725-5961. Ulitin ko, dahan-dahan. 0996-725-5961 at 0920-907-1717 o 0920-907-1717. Paalala ni Manalad. Ayan. Ano yan? Ang may cellphone number niya na pwede niyong kontakin si Police Brigadier General Portia Manalad, pinuno ng PNP WCP. Malapit lamang sa dahig ang bansang pumayag na umampon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sakaling pahintulutan ng International Criminal Court o ICC ang interim release nito ayon sa isang abogado. Sinabi ni ICC accredited lawyer Joel Ruiz Butuyan na dapat ay miyembro rin ng ICC ang tatanggap kay Duterte. Ang aking suspension, yung mga country na karatig lang adjacent of shares of border with the Netherlands, yung pwedeng mag-agree ani Butuyan. Bagaman at hindi pa rin isinisiwalat kung anong bansa ang pumayag na tumanggap kay Duterte, dapat yung sumunod ito sa utos ng ICC. Kailang member country ng ICC ang mag-agree na mag-host sa kanya. Kailangang sumunod sa mga utos ng ICC ani Butuyan. Sinabi rin ni Butuyan na lumalabas na papayag lamang ang prosecutors na pansamantalang makalabas ng detention si Duterte kung matutupad ang kanilang kondisyon. Ang lumalabas, the prosecutors will agree only in the condition they specify or meet. Hindi pa sila nag-agree ani Butuyan. Matatandaan ang hiniling ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman ang pansamantalang paglaya ng dating leader mula sa ICC detention at manatili ito sa isang hindi binanggit na bansa habang dinidinig ang mga kinakaharap na kaso. Kasabihan ngayong araw nito, ano yung kasabihan? Patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo, subalit huwag mong kalimutan ang kanilang mga pangalan. Kakaiba yung no? Magandang araw bayan, sa dami ng balitang kumakalat, alin nga ba ang totoo? Halina't sama-sama nating tuklasin at suriin ang mahalagang isyu ng ating panahon.
Dito sa Tuklasin at Suriin ang Balitang Totoo, hindi lang tayo nagbabalita, sinusuri natin ang kwento sa likod ng mga ulat, nililinaw ang mga haka-haka at binibigyang halaga ang tunay na impormasyon. Mapainit na balita, makabuluhang talakayan o nakakagulat na trivia, lahat yan pag-uusapan natin. Dahil sa panahon ng mabilis ang impormasyon, mahalaga ang tamang pagsusuri. Ako si Reden Oro at ito ang inyong gabay sa paghahanap ng katotohanan. Tuklasin at suriin ang balitang totoo. Maraming salamat po sa iyong pagsubaybay.